Paki-start mo nga, idol. And Dayo from Talimundok, Orani, Bataan. Yung wag kang hawak rito tapos walang gigil, bagsak mo lang. Okay, bagsak lang. Oh, anong masasabi mo? Convincing. Oh, patay mo ulit, patay mo. Oh, sige. Oh, tadyak. Oh, ano masasabi mo? Convincing, padreng. Mga padreng, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at kung nais nyong magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Talimundok Toda. Ayan o, Dayo. Oh, shout out kay boss oh. Ang issue ng motor ni boss, Barako Dos, napakakulit panda rin. Ilang tadyak yan? Sa umaga? Boss, Mga tingin mo. 10 siguro. O, interview natin si boss. Ilang tadyak? 10. Minsan, hanggang 10, boss. Tapos, yung sinasabi mo pa, kapag na-traffic ba? Namamatay. Namamatay sa daan, highway, ganyan. Oo. Tapos, ang malupit nun, pag namatay, kahit mainit, hard starting. Oo, hard starting. So, yun, narinig nyo yung hinanaing ng motor ni boss. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step o may guide tayo na sinusunod para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. So, i-try mo muna panda rin, check natin ulit. Huwag kang hahawak ng silinyador. Huwag kang hawak. So, yan, mainit na yan, patay mo ulit, patay. Nakakuha ng isa. Patay pa, patay ulit. Sige. Sige, okay na yan. So, kalimitan daw to pag umagang-umaga, talagang napakakulit. Kahit na mainit, namamatay. Tapos, Kahit mainit. So, yun ang issue. Mainit na hahams, namamatay pa rin, gano'n. patay. Basta nalubak, gano'n. Lalo pa. Yun daw. Sa nag-minor ako, sigurado patay. Pag nag-minor ka. So, yan ang tutumbukin natin. Ang una kong ginagawa dyan mga idol. Siyempre, kuha muna tayo na special tools na malupitan. So, ang una natin ginagawa dyan. Yan, may kulong ka dyan. So, ang una natin gagawin dyan mga boss, tanggalin na muna natin yung kanyang high tension wire. So, tanggalin natin tong kanyang spark plug cap. At dito sa kanyang high tension wire, kalimitan pinagmumula ng hard starting, namamatay. Dito sa kanyang high tension wire, minsan yan nagko-corrosion. At sa pagkakataong yan, kinat na nila. Dito naman yung tanso, so good po yan. So ngayon, ang isusunod natin dyan, i-check natin yung kuryente. Dapat at least 1 cm ibubugan yan yung kuryente. So pag naglabas yan ng kuryente, at least 1 cm at hindi pa putol-putol, lilipat tayo dito sa kanyang carburetor. So pakitadyak mo boss. Dapat at least 1 cm. Okay. Isa pa. Okay. Okay na. At sa pagkakataong yung mga idol, solid naman yung kuryente. Kahit malayo, umaabot yung spark plug, mukhang bago pa, no? Luma na rin yan. Lagyan ko ng gap yan, Dreng. Sabi nila, yung iangat daw, mas maganda ba yan? So yung mamaya, may tamang sukat yan. So matagal na rin daw to. Linagyan lang daw ng clearance gablade ba? Gablade? Yung talim ng lagari, Dreng. Talim na lagari. So i-check na rin natin yan dahil nga matagal na rin daw yan. So tanggalin ko na muna to. So ito yung kanyang spark plug mga idol. So napansin ko rin dito namumuti yung kanyang spark plug. Yung motor mo ba mabilis maginit? Mabilis, sobra maginit. Yun ang nasa ihawan. kasi dito mga idol, so tatlong kulay ito mga idol. Isang ma-brown, yan yung tinatawag na optimal. Isang maitim, yun yung matakaw sa gas. At sa pagkakataong yung mga idol, nakita ko yung kanyang spark plug namumuti. So pag namumuting kanya mga idol, sobrang bilis po yan. Parang nag-o-overheat na pag tumirik ka, hindi mo na mapaandar, nag-o-overheat. So ibig sabihin may problema yung tono ng kanyang karburador. So yun ang babanatan natin. Pero sa pagkakataong yan, dapat magpalit na tayo ng spark plug at palitin na to. So ito yung papalit natin mga idol. Ayan. Ang gamit natin brand NGK. So yan, kakasana natin to.
So nabalik na natin yung kanyang spark plug. So lean yung kanyang carburetor, yung tono ng carburetor, lean yung spark plug. So mali yun. So ang susunod nating titirahin mga boss, dito tayo sa kanyang air cleaner. So tatanggalin lang natin dito. Wala to. So sabi ni boss, wala daw air cleaner. So isang pagkakamali din po yun mga idol, na walang air cleaner. So hindi na natin bubuksan yan. Dapat yan, meron po yan. Sa tao, siya'y nagsisilbing baga. O baga, nagsasala po siya ng hangin. So ganito yan mga idol, pag wala yung ating air filter, yung alikabok, dadaretso dito sa ating carburetor, makakalangan yung mga main jet, slow jet, dahilan din po yan kung bakit hard starting. Pangalawa po doon, papasok yung alikabok dito sa intake manifold, mas mabilis uminit yung makina, sapagkat nga yung langis natin mabilis dumumi. May pagkakataon din na mabilis mag sliding clutch gawa ng yung alikabok, so sumisingit siya doon sa pressure plate at lining. So kaya kung nilugar po natin prone sa alikabok, mas malimit tayo magpalit ng langis. Ngayon sa pagkakataon yan, yung kay boss walang air cleaner, so ibig sabihin mabilis dumumi yung langis dahil walang nagsasala. So tutumbukin na natin kaagad yung kanyang carburetor. Dito sa kanyang carburetor, ang kalimitan tinatarget natin dyan yung kanyang fuel screw. Kalimitan pinagmumulan ng makulit paanda rin kung good naman yung kuryente dito sa ating carburetor, yung fuel screw. May sinasabi ba si boss dito na kinasaan daw yata to ng magic karayom ba? Karayom. Naka-magic karayom to. Tinanggal ko na yan. Tinanggal na. So wala daw katotohanan yung kinasaan daw ng magic karayom. Ewan ko kung anong tawag doon. O tinanggal din nila. So may screw yan dito, dalawa. So tatanggalin ko na, hindi ko na ipapakita at marami naman tayong content ng pagtanggal niya. So baklasin na muna natin. So yung mga idol, tanggalin na muna natin yung kanyang fuel hose, yung kanyang filter, bagong palit lang at baligtad mga idol. So syempre, teka, against the light tayo. Ayan. Dapat yung filter mga idol, siya yung nandito, sasalain niya yung gasolina galing tangke. So baligtad dyan, teka. O ayan o, baligtad dyan. So dapat yung filter dito. So against the light lang. So ayusin din natin yan. So tanggalin natin dito para mahugot natin yung carburetor. Dito sa kanyang carburetor, tanggalin lang natin yung 4 na screw. Ito, main jet. Pag nakabirit tayo, dito yung supply ng gasolina. Pag nakaminor, dito sa slow jet. Kalimitan nag-hard starting o ayaw mandar pag barado yung ating slow jet. Dito naman sa baba, fuel screw, siya yung nagko-control ng gas. Cause din niya ng hard starting, lalo na kung wala sa tono. Sa pagkakataong yan, yung kanyang spark plug, lean yung kanyang sunog. So ibig sabihin, mali yung tono ng kanyang fuel screw. So itatanggalin na muna natin to at bibilangin natin kung ano yung naka-install dito sa kanyang fuel screw. Takin mo ko para ano ko gagawin? At dito sa kanyang fuel screw mga idol, so bibilangin natin kung ilan yung naka-install. So bilangin natin. Ayaw na pumihit mga idol. Ayaw na. Stack up na mga idol. Mahirap na pitin, pwede siyang ma-lost thread. So yan mga idol, hindi natin mapihit ng pakanan para mabilang sana natin yung naka-install. So hindi rin natin pwedeng persahin ng screw dahil bibilog yan. Ang gagawin ko rito, titirahin ko ng grinder dito, papalalimin natin para may persa tayong pumihit. Ayan o. So tirahin ko muna ng grinder. So ito yung paraan natin mga bossing. So grenine lang natin para lumalim. Tapos gagamit tayo ng medyo mahabang matulis na na malapad. So try natin. Hindi na natin bibilangin dahil ayaw din magpapihit. So yan gumalaw na siya. Try natin bilangin ng pakanan. O ayaw pumihit ng pakanan mga idol. Ibig sabihin, ayun, pumihit na ng bagya. Try natin bilangin.
Kalahati. Kalahati. O, kalahati lang yata. Ayaw na. Kalahati ang naka-install. So, mali. So, ganito yan mga padreng. Once na etong fuel screw natin nakasagad pakanan kagaya nito kalahati, pag nakalubog po yan, ang tendency po niyan, puro hangin. So, pag puro hangin, lean po yung sunog ng spark plug, madalas po siya nag-overheat o mabilis mag-init dahil kinakapos po siya ng supply ng gasolina. So, mali po yan. So, naka-install sa kanya, kalahati lang. Dapat po yan, 3.5. So, yan o, ayaw na pumit ng pakanan. Ibig sabihin, ang nagkasa nito, kalahati lang linagay. So, mali po yon. So, yung karayom niya, muntika nang lumabas dito. So, tanggalin na natin. Pag tinanggal natin to, meron tayo makikitang spring, washer, tsaka yung kanyang o-ring. So, dapat po yung kompleto at walang nawawala. So, dito pa lang nakita na natin yung problema. Ayan o, mga idol o, tingnan nyo, nagpulbos na. Ayan o, nagpulbos o, ayan o. Nagpulbos na siya o. Ayan o, nagpulbos na o, ayan o. Pulbos na pulbos. Ayan, nagpulbos. So, lilinisin natin yan. Kompleto naman, may o-ring, may washer. So, yan o, nagpulbos. So, bubugaan natin ng hangin yan. Dito naman sa kanyang minor, bago natin tanggalin yan, bilangin na muna natin. Kalate, isa, isa't kalate, dalawa, dalawat kalate, tatlo. So, pag binalik natin, tatlo din. So, kalimitan yung mga mekaniko, hindi rin pinapansin tong ating idle. So, dapat din, linilinis natin lahat yan. Ayan o, tingnan nyo yung idle o, madumi din. So, dito sa kanyang float valve, kalimitan, pag nag-o-overflow, so, ito naman yung salarin, yung ating float valve. Sa pagkakataong yung mga idol, yung kanyang float valve may bewang na. So, may tendency na darating araw, nag-overflow na ba to? Sa ngayon, hindi pa naman. So, sa pagkakataong to, medyo palitin na yung kanyang float valve, hindi pa daw nag-overflow. Pero, papunta na dun yan dahil nagkabewang na yan, oh. May bewang na. Focus natin. Ayan, pumokos. So, ayan. So, silip pa. Oh, may silip. Si Roy. Dating ano lang, helper lang. Hindi natin.
Dito sa kanyang fuel screw mga boss, basta barako, dapat ang ilalagay natin 3.5 turns. So isasagad lang natin ng pakanan. Sagad natin ng pakanan. So ayan, nasagad na natin ng pakanan. So ang palatandaan natin na good yung ating fuel screw, dapat po yan lalabas dito. Ayan o, lalabas yung pinakamatalim niya. Ayan o, nakalabas o. Ayan o. So kanina naka-atras siya, nag-stack up. So pag lumabas na ganyan, ibig sabihin hindi sarado yung daanan ng gasolina. So ayan, so sa pagkakatong yan, i-adjust natin siya ng 3.5. So bibilang lang tayo. Kalahati, isa, isa't kalahati, dalawa, dalawa't kalahati, tatlo, tatlo't kalahati. Yan. So yung mga padreng, nakabit na natin yung kanyang carburetor. So nalinis na natin, nasundot na natin ng wire brush. So 3.5 yung kinabit ko rito. Hindi pa dyan tayo nagtatapos. Siyempre ang cost din ng hard starting yung kanyang manifold. So babaklasin natin yung kanyang manifold. Kalimitan nagtatago sa manifold yung clamp, minsan nandun napupunit yon. Pag singaw yon, parang hirap humigop ng gasolina. So kailangan din natin i-check yon. Dahil nakita ko yung manifold nya, local na lang din yung nakakasa. So baklasin ko na, hindi ko napapakita. So ito yung kanyang manifold mga boss. Kalimitan ng cost ng hard starting. Tingnan nyo rito, crack dito. Ayan o, crack. Tapos tanggalin natin to, tsaka to. So lagi nyong sinusuri to mga boss. Ayan o, pigay natin. Ayan o, crack o. O dito, wasak na rin dito. Ayan o, malutong na siya. O, dininang ko lang o, nagtutuloy-tuloy. So isang cost din po yan. Ayan o, crack la to. So kung bakit nag-hard starting din si Barako, bukod dun sa wala sa tono. Ay, ayan o, napilas o. O. Ayan. So magpapalit din tayo nyan. So yung mga idol, na okay na natin yung kanyang carburetor. So ang isusunod ko dyan, hindi ko na ipapakita yung kanyang barbula. Gusto ko lang malaman kung anong naka-install na sukat dyan, kung tukod ba yan o maluwag o wala sa tamang sukat. So hindi ko na ipapakita, medyo humaba na yung video natin. Dito pa lang sa carburetor, nakita ko na yung mga mali. Manifold, butas. So dun pa lang, titino na yan. Pero sisilipin ko na rin yung kanyang barbula. Sasabihin ko na lang kung ano yung nangyari sa kanyang barbula. So abang-abang lang. Padreng, hindi ko na pinakita yung pag-adjust ng barbula. So nakita ko rito sa kanyang exhaust, dito sa kanyang intake 10 mm, dito 9. So mali po siya, hindi ko na pinakita. So ginawa natin 12 mm. Tapos naikabit ko na yung kanyang carburetor, nagpalit na rin kami ng filter. Tapos yung manifold, bago na rin yung manifold. So ngayon, paki-start mo nga idol. And dayo from Talimundok, Urani, Batan. Yung wag kang hawak rito tapos walang gigil, bagsak mo lang. Okay, bagsak lang. So, anong masasabi mo? Convincing! Patay mo ulit, patay mo. Sige. Tadyak. Ano masasabi mo? Convincing, padreng! Ayan, mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.